Ayan. Ito, late siya nagtanong. Ano daw ang safety ng Glock? Oo nga naman. Hindi nyo kasi tinanong mas baga. So, ilan ang safety ng Glock? 70. Ilan ang safety nito? Ilan ang Glock? Ilan ang safety ng Glock? Isa. Asan yun? Ayan, sa trigger lang. Sa trigger lang ang safety ng Glock. Kumbaga, asan sa trigger? Ito mismo, di ba yung trigger? Yung maliit lang dito sa may trigger na nakaangat. So, ito yung safety niya lang. So, means to say, yan, ito siya. So, pagka hindi natin hinila, una, itong maliit na to dito sa trigger, hindi puputok yan. Pero pagka pinasok natin yung trigger finger natin dito at hihilahin natin, talagang natural, puputok talaga yan. So, in short, wala siya, kumbaga drop safety lang siya. Drop safety lang. So when we say drop safety, yung kahit na-loaded yung baril, tapos nalaglag, ganyan, yan puputok. Diba? So yan yung drop safety na sinasabi. Unlike other firearm, walang drop safety. Kung bakit natin nasabi walang drop safety? Kasi pag nalaglag, tapos tumama, walang, ito kasi at least may protection siya. Diba? Pero yung iba, walang protection yan. So pag nalaglag to, tumama yung hammer sa sahig o maski anong matigas, puputok. So yan yung drop safety na sinasabi. Kasi drop safety, yung pwedeng malaglag yung baril na hindi puputok. So ito, drop safety lang siya. Pero pagka in-intention mo talagang iputok to, so long as hindi lang mo yung trigger, puputok talaga yan. Diba? So means to say, drop safety lang to. Yan. So pagka puputok talaga tayo, hilahin talaga natin yung trigger. Ito yung maliit lang dito sa may gitna ng trigger. Yan lang. Yan lang safety niya. So means to say, pagka hilahin natin itong trigger na hindi nahihila, yung maliit, yan, hindi natin yan mahihila. Kailangan mahila muna yung maliit sa may trigger. Ito. Diba? Yan. Now, we also have one pala. We have one difference with Glock 17 and lang to sure kung may S-lock ba ito, parang wala. Walang S-lock to. Walang S-lock yung 45, yung Glock 17 meron. When you say S-lock kasi, ito yung parang half clutch sa sasakyan, kumbaga. So kumbaga pag kinasamo, pinutok mo, yan. Hanapin mo lang yung, pakiramdaman mo lang yung S-lock. So may to say, yung pinakamaliit, ay yung pinakamaikli na distance from here, nai-release mo siya, tapos makakarinig ka ng tick sound. So pag narinig mo yung tick sound, means to say, pwede mo nang itigil doon yung pag-pull mo ng trigger, loaded na yon. Tapos from that, kukunting distance lang yung paghila mo ng trigger, puputok pa rin yan. Unlike yung full na i-release mo yung trigger, di ba? Ganyan. Tapos full release mo yung trigger. Napakalayo ng nilakbay ng trigger mo. So yun yung S-lock na sinasabi. Pag sa firing, pwede nyo maramdaman either pag puputok kayo, pwede nyo hanapin yung S-lock. Anyways, your firing will be take your time firing. So hindi siya mabilisan, hindi quick draw. So pwede nyo rin pakiramdaman yung S-lock na sinasabi ko, yung pagka nakakasa, puputok kayo, tapos konting release lang yung trigger. I-release nyo lang konti lang. Huwag yung full na release. Ganun. Kumbaga parang half clutch lang sa sasakyan. Sa sasakyan, di ba, pagka-cambio kayo? Pagka-cambio kayo, full clutch. Tapos pagka-panty nyo na, half clutch, di ba? Yung medyo maramdaman nyo yung kalat. Yung biting point na sinasabi. Same is true with your firearm. Parang biting point. Yun yung S-lock. Yung pwede kahit hindi nyo fully release yung clutch, ay yung trigger, malapit lang. Kung mag-distant na magpuputokan nyo. Mas mabilis kayong, mas mabilis yung maputok. Yung pa rin, I mean. That's all.